Hello, Ses. Hello. Magandang hapon sa inyo dyan. Dito si Boots, si Ricky, at si Hello. Loli. Hi, Ses. Hi, Ses. Ricky. Okay. Nagdadasal sila ngayon dito. Ikaw ang kasama ni Tito Dogs nung final days niya, no? Yesterday, yes. Anong maibabahagi mo hinggil sa mga huling araw ni Douglas? Kahapon ng morning, maaga siya nagpunta ng monastery, mga madis sa Gumaca, Quezon. Hindi ako nakasama kasi dumating ako rito mga afternoon na. Tuesday siya dumating dito sa Lukban, Quezon, sa countryside. May bahay siya rito pinagawa, parang retirement house niya, yun. Tapos Thursday dumating kasi may pinagawa siyang yung wall dito, pinaayos sa mga puso pumapasok sa gazebo. Tapos may painting siyang bago na ipapakabit, bagong bili. 4 nga yan eh. Kaya i-exhibit sa Malaysia. So, busy siya kahapon from Gumaca, Quezon, balik dito, dumating kami 2:30, naglalunch pa lang sila, kinakabit yung mga paintings. Tapos mga 6 o'clock, nagyaya kasi nangangati yung katawan, yung mga binti yata. So, nagyaya sa Dr. Uli Nantes, friend namin na magaling na doktor dito. So, pagsakay namin ng van yan, nag-chill, giniginaw na parang iba kasi gustong-gusto niya yung climate dito malamig eh. Pagka humahangin na malakas, sabi niya, ang sarap. Pero yesterday, sabi nga niya, giniginaw, pinatay yung aircon ng van hanggang makarating kami sa doktor. Tapos doon, pina-check up lang yung kanyang kati-kati, yung nararamdaman niya na hindi namin alam kung nararamdaman sa loob. Malapit lang naman ang ospital, ayaw niya magpadaan sa ospital. Basta wala ito, uwi na tayo, gano'n. So maaga siyang nag-retire. Nag-coffee muna by 8 o'clock. Diretso na siya sa room niya. Biniling ko pa na magbuksan yung aircon. Tapos nung mga 11 o'clock, chinek ko, hindi nga bukas yung aircon niya. Tapos nung natulog na kami, by early morning kanina, chinek ko na naman yung kanyang room, yung sa kusina, narinig niya yung aircon eh. Bukas, sabi ko, tigas sa ulo Tito Dogs. Kasi bukas yung aircon. Tapos kami, medyo worried dahil nga may naramdaman kahapon. Usually pag may nararamdaman o pagod, 10 o'clock nagigising. Hello? Okay, Hello? sige, tuloy mo. Hello? We're here. Okay lang? O sige. May dumating kasing umiiyak yung pamangkin. Anyway, dumating, Nagigising siya ng 10 o'clock, yun ang huling mga 10 o'clock, nagigising. So, hinintay namin ng 10 o'clock bago buksan yung room niya. Kasi meron namang master key, yung maid. So, pero before that, mga 9, pinapasilip na namin sa bintana. Kasi sa bintana sa labas, makikita naman. Hindi ang curtain, manipis lang. Sabi nila, natutulog, nakahiga, nakatagilid. So, 10 o'clock, hindi pa gumigising, binuksan namin ng bintana. Ako tsaka yung maid na si Nora, nakita ko siya, wala sa kama, nandun sa, parang nakadapa dun sa tabi ng kama. So tinawag ko ng driver, ayoko lumapit. Pagkakita ng driver, umiiyak na. Kasi nakita raw niya yung paa, violet na, yung hagulgulan na. So that's the time na tinawagan ko si Ruban, na kaibigan din namin, na ka-close namin dito, para tawagin yung doktor na si Dr. Uli para ma-check. So, dumating si Ruban, pinulsuhan sa paa, hindi na gumagalaw. Dumating si doktor para ma-declare nga niya, wala na si Tito Dogs. So, 10 o'clock yun. Pinagtatawagan ko na yung mga si Marilyn Nunez na associate ni na Goma tsaka ni na Tito Dogs sa kanilang mga events. Tapos si Marilyn, pinagtatawagan na yung mga ibang alagang Tito Dog. Sina Goma, tumawag na rin. Sina Lucy na nasi Stay. Sina Wendell, sina Jo Marie, Jelly, everybody else. Yun. Sa ngayon, hinihintay pa yung ambulance na magdadala. Hindi namin kinalaw, although binaligtad na nga namin. Pinacheck na dumating ang pulis kasi parang SOP yun. May mga pulis, chinek. Kasi nga, wala sa kama nung nakita namin. Dumating yung SOC, Soko ba yun? Yun, chinek nila, binaligtad. Ano nga stroke ang pinamatay, sabi nila. Kasi may mga palatandaan sila para ma-mention na Chinek nga nila, wala namang foul play, walang malinis. Yun. Hello?
Sis, si Dogs, alam ko, diabetic pero controlled, Yes. hypertensive pero controlled. Oo. May ano kaya, may kinalaman to sa stroke Palagay niya, sa heart attack Ang niya. palagay mo lang palagay komplikasyon nung parang stroke yung sa heart at saka yung diabetic. Yung kanyang yung reason ng kanyang demise. Hello? So, sis, Hindi na siya nag-dinner last night, coffee lang konti. Kasi nga nagre-reduce. Ses, maraming salamat sa iyo. Okay. Thank you very much. At Yes. maliwanag na maliwanag yung Paliwanag. pagkakwento mo. Sana hindi ako nagdano. Okay. Thank Okay. you. Thank you. And Maraming our dumarating. condolences. Okay. condolence sa iyo at sa family ni Douglas at sa mga nagmamahal sa kanya. Okay. Maraming salamat, sis. Ngayon naman po mga kaibigan, si Lolit, ito'y kasabay ba kayo? The best friend. Yeah. Ito medyo tinamaan tong Oo. kumari natin eh. Kasi 1968 pa kami magkaibigan ni Douglas. Tapos yung, kumbaga, napunta ako sa showbiz dahil sa kanya. Kasi nung pumasok ako nun sa Daily Star, nasa pulis ako eh. Tapos dahil sa... Hanggang ngayon naman, dinadala ka pa sa pulis. Misa-misa. pagkatapos, Nag-society din yan. tapos Society siya page. nag-convince sa akin na mag-showbiz na lang. He was there nung I got married, andun siya nung nanganak ako, andun siya nung yung namatay yung parents namin. We were all together. Ang first na biyahe ko, siya. Ang first na passport ko, siya ang may dahilan. Siya talaga lahat. Oo. Kaya talagang tinamaan ako kasi iba yung friendship namin. Sino sa inyong tatlo ni Boots, ni Ricky, ang unang nakaalam nung masamang pangyayaring Ewan ko, ako, kanina? Sino ako sa Ricky. inyo? Siyempre ako pinakahuling nagigising. So, Kanina, I'm sure mga ako. di 10 nangyari yung na-discover yung body ni Douglas. Siguro mga 10:30, si Ethel Ramos tumawag. Sabi niya, alam mo na ba yung nangyari kay Douglas? Shocking. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, namatay. So, nang sinabing namatay, di tinawagan ko si Mother Lily, yung mga friends ni Douglas. Alam na si nila? Douglas. Nalaman na nila nung kanina. Nangyari yun mga 10:30. All over the world na sa texting, no? Okay. So, syempre shock sila dahil si Douglas ang bait-bait, walang... Bago natin tuloy yung sa atin, gusto kong alamin ba't Mr. Amity ang tawag mo kay Douglas eh. Di ba si Douglas, pag nakaaway mo, Chuck, ikaw may kasalanan. Gano'n. Tapos nagtataka sila, lahat sila nagtataka, ba't kami naging very, very close? Siya, napakabait niya, napakasalbahe ko. Kaya siya, Mr. Amity, ako, Miss Amity Bill. Amity Bill, yung pelikulang horror.